Isang magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Panibagong vlog na naman po dito sa ating YouTube channel sa Talking Toshi Sports. Yan. Alright, pag-usapan natin, bigyan na natin ang ating mga sarili ng mga updates tungkol dito sa Philippine Basketball Association sa kanilang Season 49 Commissioner's Cup. Alright, at malapit na po matapos ang elimination round mga kababayan at kukunti na lang, an average of siguro mga 2 to 3 games na lang ang natitira dito sa mga kupunan na kasali dito sa Commissioner's Cup, no? A total of 13 teams na naglalaban-laban, meron na pong natanggal na isa. Walang iba kundi ang Terra Firma Jeep na merong 0-11 na kartada, 0 wins, 11 losses. Wala sila na ipanalo dito sa tournament na ito, sa turneyong ito. At meron pa silang nalalabing isang laro. Yan ay sa kasamaang palad. Hindi ko alam kung makakakuha pa sila ng panalo panalo sa larong ito. Ang makakalaban lang naman nila ay TNT Tropang Giga. Good luck sa inyo, Terra Firma Jeep, ano? Yan. Pero currently 0-11 sila. Malay mo nyo naman, maka isa sila. Alam nyo, yung mga nandiyan sa ibaba, yung mga wala na masyadong pressure na nararamdaman dahil syempre out na sila. So laro lang sila, no? Mas walang pressure sa kanila yan. Okay? At yung mga ganyan, kapag walang pressure ang laro, diyan lumalabas yung diyan lumalabas yung kagalingan nila, yung pagiging magaling nila. Kasi walang pressure eh. Okay? Magiging parang spoiler lang sila, no? O, tingnan natin, ano? Kalaban nila ang TNT. Alright. Pasadahan natin itong mga team standings natin, mga kababayan, ano? Alright. TNT Tropang Giga on top of the heap, no? With a record of 6-2, no? Pakuntian po tayo ng ng talo, ng losses. Pakuntian po tayo kaya ganyan ang itsura or ang arrangement ng team standings natin. Sumunod sa TNT Tropang Giga, walang iba kundi ang Converge, 8-3. Okay, Northport Batang Pier 7-3, Hong Kong Eastern 7-3, Meralco Bolts 7-3, Rain or Shine Elasto Painter 6-3, Barangay Ginebra 6-4, San Miguel Beermen 4-5, Magnolia 4-6, NLEX Road Warriors 4-6, Phoenix Fuel Masters 3-7, Blackwater Bossings 2-8, and Terra Firma Jeep 0-11. Ayan po ang mga teams natin, 13 teams, at ang kanilang mga pwesto sa standings natin, ano? Okay. TNT Tropang Giga, huwag kayong magtaka dahil 8 games pa lang sila kasi pumasok sila sa finals. So, late silang pumasok. Ano? Wala namang issue dyan na favoritism or ano. Huli lang po kasi silang pumasok sa final. Pumasok sila sa finals last conference kaya inihuli yung mga laro nila. Para naman magkaroon sila ng oras sa practice. Ano? Okay, currently may 8 silang laro at mga natitira pa silang laro na 4. Terra Firma Jeep, Phoenix Fuel Masters, San Miguel, at saka Rain or Shine. Okay? Inaasahan ng karamihan dito, at least makakatatlo sila rito sa 4 na ito. So, maaaring umabot ng kanilang record sa 9 and 12, ano? 9 and 2, 11, 10 and 2. Okay? Kasi kung tatlo, no? Ayan. 6, 7, 8, 9, 10. 10 and 2. Or 9 and 3. 9 and 3, 10 and 2. Yan. Yan ang mga inaasahang records na makukuha ng TNT, no? Ngayon, itong standings na to, makikita natin, no?
magkahiwalay na mundo, no? Pwede natin siyang i-divide sa dalawa, no? Bago natin ituloy sa TNT, ano? Tsaka sa mga succeeding teams, ano? Mapapansin nyo, pwede nating hatiin, ano? Yung upper group, tsaka yung lower group, ano? Okay? Yung upper group, yan yung TNT, Converge, Northport, Hong Kong Eastern, Meralco, Meralco Bolts, Rain or Shine, at saka Barangay Ginebra. Nasa bandang baba naman, lower bracket, San Miguel Beers, Magnolia, NLEX, Phoenix, Blackwater, Terra Firma. Okay? Alis na po or tanggal na po ang Terra Firma, no? Ang Blackwater Bossing 2 and 8, medyo masyado ng slim ang chance nila makapasok sa playoffs. 2 and 8 na kasi sila. Wala na sa kanilang kamay ang kanilang kapalaran. Okay, very very slim na ang chance nila makapasok sa playoffs. Pero tingnan pa rin natin, baka malay ninyo, kasi itong San Miguel is 4 and 5, baka matalo sila doon sa next 3 games sila. Baka mag 4 and 8. Basta maipanalo ng Blackwater yung susunod na dalawang laro nila para maitabla. Ngayon, kung merong alagwa rito sa Magnolia at sa NLEX, no? 4 and 6 sila ngayon, ano? At mag 6 and 6 sila or 5 and 7, wala na ang Blackwater. Okay? Mawawalan din ng pag-asa ang Blackwater kung isa dito ay mag-5. Okay? Kung unti-unti nang mawawalan ng pag-asa ang Blackwater kung yung mga nando sa taas mag-5, mag-6 wins na. Okay? Mahihirapan na sila dyan. Ano? Tingnan natin ang kapalaran nila, pero marami sila makakalaban doon. Ano? I mean, yung kapalaran nila, malaki ang laban nila. Hindi nila hawak ang kanilang kapalaran. Ano? Nakasalalay yan sa ibang teams. Ano? Alright? Itong Phoenix, NLEX, Magnolia, San Miguel, magkaka-rumble dito. No? Yan. So, ang unang kasi 4-5, 4-6, 4-6. Ang magic number kasi 7. Okay? So, itong San Miguel, pwede pa mag 7 and 5. Okay? Pwede pa nilang habulin yung mga nando sa taas. Basta matalo yung mga nando sa taas. Kasi karamihan na nandun na sa upper group, upper bracket, is 7. Yan ang mga pwede niyang habulin. 7-3. Northport, Hong Kong Eastern, Meralco, even Rain or Shine. Kung mananalo Rain or Shine at aabot sila ng 7, maski itong Ginebra pwede. Ngayon, kung yung Ginebra mag 8 and 4, mag-ano sila, mga 6 or 7 place. Good for 6 or 7 place. Kung magse 7-5 ang San Miguel. Okay? So, pwede pa nilang habulin yan. The most that they can get is 7 and 5. Basta matalo yung Northport, Hong Kong, Meralco, Rain or Shine, tsaka Ginebra. Pwede pa yan. Ang Converge naman, nanalo kanina, 8 and 3 na ngayon. So, ang pinaka-worst na record na makukuha na nila, no? Kung matalo sila sa San Miguel sa next game nila, yun lang game nila, no? 8 and 4. So, yun na yung worst. So, parang masasabi nating may pag-asa sila, no? Na makakuha ng twice to beat. Wow! Converge twice to beat. Bago sa pandinig to, ah. Okay? So, meron silang pag-asa na makakuha ng twice to beat advantage kung maipanalo nila yung last game nila at magkaroon sila ng record na 9 and 3. Oo. Kasi, although yung iba, well, titingnan pa na, pagka nagkatabla-tablahan sa second place, sa quotient, kukunin yan. At huwag kayong mag-alala mga kabayan, pagka meron tayong mga quotient system, okay, tiebreaker, ibe-breakdown natin sa inyo dito sa ating mga vlogs, kung bakit nandito sa pwestong ganito si team
Team A, Team B, Team C, yung mga favorite na teams na sinusuportahan ninyo, bakit napunta siya doon sa baba? Pareho lang naman sila ng record, etc. etc. Quotient system po yan, mga kababayan. So, pero sinasabi natin may pag-asa itong si Converge na makakuha ng twice to beat. Ganun si TNT, kung maipapanalo niya ng dire-diretso yung last 4 games niya. Okay? May malaki rin doon ng pag-asa nila. Okay. Ang Northport, Hong Kong Eastern, Meralco, pasok na po sila sa quarterfinals. Well, Converge, pasok na rin, ano? Yan. So, yung 4 na yan, pasok na sa quarterfinals. Hindi na lang natin alam kung anong pwesto nila. Okay? Yan. Tapos, yung Rain or Shine, may mga laro pa yan. So, tayo natin, pag umabot niya ng 7, 7-3, 7-4, pasok na rin sila sa quarterfinals. Ano ba yung sabi ko kanina? Quarter or semifinals? Well, playoffs. Yan. Okay? So, yan ang mga pasok na, no? Converge, Northport, Hong Kong Eastern, Meralco, Rain or Shine, Ginebra. Okay? So, hihintayin pa natin yung 1, 2, 3, 4, 5. Almost na to, no? Rain or Shine at saka Ginebra, almost na rin to. Okay? Kasi, 3, 2, maipapanalo naman siguro nila kahit isa dyan. Okay? Kahit isa dyan, maipanalo nila. Okay, ang mga Barangay Ginebra, medyo baka sa best of 3 na pumasok ito kasi once na may mag 9-3 doon sa taas, saka 10-2, ayun ang magkakaroon ng twice to beat advantage. Okay? Yan. So, abang-abangan na natin mga kabayan. Hindi pa naman masyadong tapos, pero nasa home stretch na. Huling 2 linggo kasi ang last playing date nila, January 31. Okay? So, titingnan natin ang mga developments tungkol sa mga teams na sinusuportahan ninyo sa PBA. Kanilang mga kapalaran, ano? At sa mga susunod nating mga vlogs, God willing, i-breakdown po natin sa inyo yung kanilang mga kapalaran. Kung may mga tabla-tabla, kukunin natin yung quotient at titingnan natin kung bakit sila napunta doon sa ganung pwesto. At bakit sila naalis, bakit sila na-itsipwera, bakit sila pumasok, ay may pag-asa pa bang pumasok yung team ko. Yan subaybayan po ninyo at pakaabangan sa ating mga video vlogs. Alright, mga kababayan. Okay. So, TNT, no? Medyo malakas kasi sila May Ronde Hollis Jefferson sila, no? Ang Converge, maganda ang nilalaro ni Justin Baltasar ngayon, ano? Kaya nahihila nila. Ngayon, ang balita, si Justin Aranya, isang Justin nila, medyo nagkaroon ng hyperextended knee yata. No? Kanina, na-injured siya. So, tingnan pa na rin natin kung may magi-step up dyan. Marami naman sila. May Jordan Heading pa sila. Okay? Ang Northport, medyo nawawala-wala yung kukurap-kurap yung kanilang performance. Okay? Although maganda nung simula, pero parang bumabalik yung mga bad habits daw nila. Ika nga ng mga observers, ano? Kaya ingat-ingat itong Northport, ano? Although pasok na sila, pero ingat-ingat pa rin, ano? Kasi baka masilat sila rito. Ang Hong Kong Eastern, yung guest team natin, malakas-lakas din to dahil may mga foreign team kasi to, no? Okay? So, mayroon pa silang 2 laro. Okay? Meralco, ba? Ito, dito ako bilib sa Meralco, no? Si Mitchell, ang kanilang rito, kanilang import, fit na fit sa kanilang sistema, mga kababayan ng Meralco. Okay? Ang Rain or Shine naman, ganun din, ano? Maganda rin ang performance sila. Yun nga lang medyo inconsistent. Taas-baba, taas-baba. Kaya nandito sila sa bandang, pangilan ba sila? 1, 3, bandang pang-6 sila. Okay? So, tingnan natin kung maipanalo nila yung 3 na ba? Ginebra, NLEX, TNT.
Tingin ko dyan, mga isa, dalawa. Okay? Maaari sila umabot ng 9. 9 and 3. Okay, tingnan natin. Baka magkatablahan, ano? Okay. Ginebra, 8 and 4 na lang ang pinakamataas nila. Okay? So, maaaring hindi na sila makaabot sa twice to beat kasi 8 and 4 na lang ang kanilang kaya. Okay? Dalawa na lang yung laro nila. Ross tsaka Meralco. Medyo mabibigat din to. Ang San Miguel, mabigat talaga ang laro. Ang mga kalaban nila mga susunod. Northport, Converge at saka TNT. Mga nando sa taas. Okay? Ngayon, itong Magnolia, itong SMB, Teka, balik tayo sa SMB. Naka-4 na palit na sila ng import. At yung huli nilang import ngayon si Pope, no? Medyo parang ewan ko ba, di sila makakuha ng import na magko-complement talaga kay Junmar Fajardo. Okay? Kaya nahihirapan sila. Okay. Kaya pati yung kanilang kartada apektado, 4 and 5 sila ngayon. So tingnan natin kung makakapag-adjust pa si Pope doon sa kanilang sistema sa laro nila versus Northport, Converge saka TNT. Okay? Sa Hong Kong Eastern naman at Meralco, siyang makakalaban ng Magnolia susunod, 2. 4 and 6 ang Magnolia. Medyo may pag-asa pa, pero pag natalo pa sila ng 4 and 5, medyo pwede pa, pero may kalaban na sila. Okay? Baka nga ang maglaban pa dyan sa number 8, ano? Ang nakikita ko dyan, San Miguel Magnolia, ano? Pero we're not counting out NLEX, ano? May dalawa pa silang laro. Si Berto pa naman, i-outcast natin. Okay, magaling yan si Berto, tsaka yung mga kakampi niya. Okay, so 4 and 6. Pwede pa yan, ano? Pwede pa yan sa, sa 6 and 6, no? Sa bandang huli. Okay? Magkakatablahan yan sa ilalim. Sigurado ako. Ngayon, itong Phoenix, natalo sila kanina, medyo nawawala-wala na ang pag-asa nito, 3 and 7. Although, pwede pa ito mag 5 and 7, huling kabit. At medyo wala na rin sa kanilang mga kamay ang kanilang kapalaran dito. Although, kailangan nilang ipanalo yung dalawa nila para mag 5 and 7 sila. Pero pagka nanalo na itong NLEX, Magnolia, San Miguel at umabot na ng 6, 6, wala na. Wala na ang Phoenix kasi hanggang 5 lang ang kaya nilang maabot. Same thing with Blackwater. Didiscuss na natin kanina at wala na rin po pala. Wala na sa contention ng Terra Firma G. So yan ang mga kapalaran currently ng ating mga teams sa PBA. No? Magkahiwalay na mundo. Upper bracket, lower bracket. Okay? So, tingnan natin ang mga kapalaran nito sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, mga kababayan. Sa mga bagong pasok sa ating YouTube channel, ating pong isubscribe ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Like niyo po itong video na to at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel para updated po kayo sa ating mga videos na ina-upload. Gayun din, ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Yan. Sa Facebook page naman po natin yan, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating mga video vlogs tungkol dito sa sports, sa Philippine sports. Okay. At maraming salamat po. Hanggang sa susunod po nating pagkikita-kita. Maraming salamat po.